Eto maganda to mga kababayan kasi may hamon po ang ating presidente dito kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Di ba mga kababayan, yung kampo ni Pastor Apollo C. Quiboloy ay umiiyak dun sa 10 milyon na reward na nakapatong dito sa ulo nitong si Pastor. Ngayon mga kababayan, may hamon po si PBBM dito kay Pastor Apollo C. Quiboloy na kung saan ang sabi po mga kababayan ni PBBM, eto daw pong si Pastor ay magpakita at harapin ang mga kaso niya. Kasi nga naman mga kababayan, kung titingnan po natin kung talagang walang kasalanan, etong si Pastor Apollo C. Quiboloy, haharapin niya yung mga accusation na ibinabato po sa kanya. Pero kung yan ay nakomit po niya, natural na pagtataguan niya po yan mga kababayan. So ngayon, eto i-play po natin etong nakita nating balita galing po sa UNTV News. Mga kababayan, kanila po yan, hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. I-play na po natin mga kababayan. Hinamo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Apollo Quiboloy na magpakita at harapin ang mga kaso laban sa kanya. Sa ambush interview kay PBBM sa Rodriguez Rizal, sinabi nito na dapat tigilan na ng tele-evangelist ang pag-question sa motibo ng pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Tama. Sa halip, sumunod na lang ito sa batas at sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. Wala namang nakikitang problema ang Pangulo kung galing sa pribadong sektor ang iniaalok na pabuya o reward sa makapagtuturo sa kinaroroonan. Kasi nga mga kababayan, bonus na lang kasi na nagkaroon ng reward. Ang pinaka-main point kasi niyan at dapat tutukan ng sambayan ng Pilipino yung ika-aaresto at ikahuhuli nitong si Pastor Apollo C. Quiboloy. Sabi nga ng mga kababayan natin Pilipino, yung iba, wala silang pakialam mga kababayan sa kung ano man yung proseso na gagawin ng gobyerno. Basta ang gusto lang nilang mangyari at makita maaresto at mahuli itong si Pastor Apollo C. Quiboloy para makita ng sambayan ng Pilipino na wala talagang kinikilingan ng ating batas, lalo na pag big fish yung pinag-uusapan mga kababayan. So ngayon, hindi naman kini-question ng sambayan ng Pilipino yung 10 milyon na nakapatong sa ulo nitong si Pastor Apollo C. Quiboloy. Bonus na lang na may 10 milyon, pero ang main point po talaga na gustong makita ng ating mga kababayan ay maaresto sa lalo't madaling panahon etong si Quiboloy. Mga kababayan, ano po, dahil kung makikita nyo, masyadong binalahura ni Quiboloy ang ating batas dito sa ating bansa. Dahil marami siyang mga pasikot-sikot na ginawa nung panahon na pinag-uusapan po yung mga accusation laban sa kanya sa Senado, mga kababayan. At nung mga panahon na hinahamon niya yung mga biktima na daanin sa korte na lamang yung mga inaakusa laban sa kanya. At nung dinala sa korte mga kababayan, kita nyo ang ginawa ni Quiboloy. Pinagtaguan niya yung mga accusation po laban sa kanya. Ipagpatuloy pa natin. Ni Quiboloy. Bakit hindi? They want to help us bring a fugitive to justice. Tama. You know, he is a fugitive. He is hiding from the law. Tama. Now, if there are private citizens who want to assist the government in that effort to bring him to justice, I do not see what is any. So he can question their motives as much as they want, but magpakita siya. I question his motives. Let me question his motives. Bakit lagi kaming kine-question? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Yun lang. Kung makikita ninyo sa mukha ni PBBM, galit na yung ating presidente. Kasi biruin nyo mga kababayan, ang kalabang kasi ni Quiboloy dyan, mga kababayan nating pobre na katulad po natin. At alam naman po natin na ang puso ng ating presidente naando doon sa mga kababayan nating pobre. Nasasaktan ng ating presidente pagka nakikita na naiitsa pwera yung hustisya para sa mga kababayan po natin. Lalo na doon sa mga maliliit ang tingin na katulad ditong si Pastor Apollo C. Quiboloy doon sa mga kababayan natin. Tingnan nyo mabuti ha, kung hindi ba naman maliit ang tingin ng mga yan. Kita nyo, sabihin nila pipitsugin lang yung mga idinimanda or yung mga kaso na kinakaharap nitong si Pastor. Ngayon, tingnan nyo yung kamay ng batas na kung saan sinusundan ng ating gobyerno. Walang pakialam mga kababayan ang ating gobyerno kung meron mang mga tumutulong na kababayan nating Pilipino
na private mga kababayan para sa ikahuhuli nitong si Pastor. Natutuwa pa nga mga kababayan ang ating gobyerno dahil kikipagtulungan ng mga tao sa ating gobyerno para madakip itong isang pugante, itong fugitive mga kababayan na katulad nitong si Kibuloy. Ito nga yung sabi ni PBBM ba't ba lagi ang gobyerno, ang ating gobyerno yung kini-question mga kababayan? Hindi ba mga kababayan dapat tingnan ng ating mga kababayang Pilipino yung ginagawang hakbang ng ating gobyerno para mahuli at maipakita sa mata ng ating mga kababayan na walang kinikilingan ng batas? Dapat po talaga sa lalo't madaling panahon mapagbayad etong si Pastor Apollo C. Kibuloy. So ngayon, kung makikita ninyo, sobrang diin nung sinabi ni PBBM, kung wala talagang kasalanan, edi magpakita at harapin yung mga accusation laban sa kanya. Huwag nilang idahilan na tinitira at pinupunteriya ng gobyerno etong si Kibuloy. Lumang tugtugi na yan. Mga kababayan, na sa tuwing ang isang tao, ang isang individual, lalo na pagka may connection, ay may kinakaharap na kaso, ang katuwiran nila, pinag-iinitan sila ng ating gobyerno at gusto silang pabagsakin ng ating gobyerno. Pero kung titingnan po natin, lumang tugtugi na yan, lalo na pag ang gumagamit niyan, kampo ni Duterte. Mga kababayan, ano po? So ngayon, maganda itong hamon ni PBBM kay Kibuloy. Kung may bayag si Kibuloy, haharapin ni Kibuloy yung hamon ng ating presidente na kung talagang walang kasalanan, bakit hindi magpakita sa batas? Mga kababayan, ano po? So ngayon, punta naman po tayo dito sa isa pang balita na nakita po natin mga kababayan na kung saan eto pong si Mayor Basti Duterte, kinwestiyon daw mga kababayan ang pagmas relief ng 19 police official sa Davao City. Di ba mga kababayan, kung makikita po ninyo, may biglaan po kasing mas relief mga kababayan dun sa 19 official or 19 police official sa may Davao City. Pero mga kababayan, may sagot po dyan ang PNP kung bakit isinagawa yung mas relief na yon sa 19 police official dito po sa may Davao City. So ngayon panoorin po natin etong pag-question ni Mayor Baste dun sa biglaang pagmas relief sa 19 police official dito po sa may Davao City. I-play na po natin mga kababayan. Kinuwestiyon nitong Martes, July 9 ni Mayor Baste Duterte ang naganap na malawakang pagtanggal sa pwesto ng mga opisyal ng pulisya sa Davao City. Sa isang pahayag, ibinahagi ng alkalde ang kanyang pagkabahala na ang pagtanggal sa mga pangunahing opisyal ng pulisya sa syudad, kabilang na ang City Police Director, ang pinuno ng Special Operations Group at 19 na station commander, ay hindi makatutulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa lungsod. Binanggit ni Mayor Duterte na kung itinuturing ni Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III na hindi epektibo ang mga tauhan ng Davao City. Kala ko mga kababayan nung una, di ba kasi sinabi ni Torre nung una, hindi nila prioridad yung pag-aresto dito kay Kibuloy. Akala ko nung una si Torre kasi mga kababayan, pipitsugin lang. Yun pala mga kababayan, hindi. Mas matindi pa pala etong si Torre dun sa mga naitalaga na pulis dito sa Davao. Dahil tingnan nyo walang nagawa si Mayor Basti Duterte dito kay Torre. Nung pinag-aalis mga kababayan ni Torre, yung 19 official na pulis, ano po dito sa may Davao City. Tingnan nyo kung gaano katindi etong si Nicolas Torre. Walang nagawa si Baste kung hindi magreklamo na lang at questionin na lang. Mga kababayan, yung angas nga ni Baste, wala. Supalpal dito kay Torre. Ano po, ipagpatuloy pa natin. City Police, ito'y taliwas sa patuloy na pagkilala ng institusyong kanyang pinamumunuan sa Davao City Police Office bilang nangungunang unit sa rehiyon. Binigyang diin niya na ang mga apektadong pulis na naglaan ng kanilang buhay para maglingkod sa kanilang kapwa Pilipino ay hindi nararapat sa ganitong klaseng pagtrato. Samantala, kinumpirma naman ng Philippine National Police na inalis sa pwesto ang 19 na station commander ng Davao. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nagkaroon ng discrepancy sa inireport na crime statistics sa pagpatay at rape na nangyayari sa lalawigan. Sinabi rin ni Colonel Fajardo na nasa discretion. Akala ko ba pang dalawa to mga kababayan sa pinaka-safe na lugar dito sa ating bansa? Di ba sinasabi ng mga DDS, parang sa Asia ata mga kababayan, pang dalawa po ito sa pinakaligtas na lugar. Pero kita nyo naman, laganap pa rin yung kriminalidad dito po sa may Davao City. So ngayon yung pinapakalat at pinapalabas
ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, lalo na ng mga Duterte vlogger, ay isang malaking kalokohan. Dahil kung talagang pinakaligtas na lugar itong Davao City, di sana wala ng kriminalidad dyan. Ba't kailangan pa magtanggal ng 19 police official kung walang kriminalidad? Mga kababayan, di ba? Anyway, pagpatuloy pa natin. Na rin ng bagong regional director ng Davao kung sino-sino ang kanyang pinagkakatiwalaan upang ipwestong mga bagong station commander. So that is one of the reason I understand, because when the new regional director assumed as the regional director of Police Regional Office 11 ay nag-ikot po siya sa mga stations, may mga nakita po siya na mga discrepancies in terms of the crime statistics. So these are now under investigation, but what the regional director wants me to share with you, in fact sabi nga niya, Jean, for those who wish to interview me, open po siya, makausap niyo po siya nga personal, but ang sinasabi niya lang, ang direction po ng desisyon, this is his sole prerogative ng regional director, ay lahat po yon, ang intention po nun is to further improve yung delivery ng public service, lalong-lalo na po sa mga mamamayan po natin sa Davao region po. Iyak! Inilagay ang mga inalis na station commander sa Regional Personnel Holding and Accounting Unit ng Police Regional Office 11. Base sa ulat ng Davao City Police Office, mula Enero hanggang Mayo, umabot sa 22 kaso ng pagpatay at 41 kaso ng rape ang naitala ng Davao Police. Sinasabing katumbas ito ng... O di ba kung titingnan nyo, yan ba yung pinakaligtas na lugar na sinasabi ng mga DDS? Sa Davao City daw? Tingnan nyo naman yung kriminalidad, mga kababayan. Kung gaano kadami na kinakailangan pa, na nagdulot pa, na kinakailangan gawin na magtanggal ng 19 police, mga kababayan, or 19 official na police, mga kababayan, para lamang masugpo yung kriminalidad. Dahil alam naman po natin, mga kababayan, na kapag ka nagtanggal ng 19 na official na police, may ipapalit dyan na mas magagaling, na talagang susuporta at makakatulong dun sa layunin ng isang general. Ano po, mga kababayan? So ngayon, kung makikita ninyo, talagang may kriminalidad pa rin sa Davao City. Yung sinasabi nila na malinis ang Davao, ligtas sa Davao, ay isang malaking kalokohan po. Di umano, mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin? Isang kaso ng pagpatay at 22 rape cases kada linggo sa unang 5 buwan ng taon. Kita nyo, kada Ayon kay linggo. Police Brigadier General Torre, ang naturang datos ay taliwas sa reputasyon ng Davao City bilang isa sa mga itinuturing na safest city sa bansa. MJ Vasquez, humahataw sa balita ngayon. So ngayon, di paano yan? Paano yan, mga kababayan? Di tiklop si Mayor Bastinian. Walang nagawa dun sa desisyon ng isang general na pagtatanggalin yung 19 official or 19 PNP official, mga kababayan. So kita nyo ha, kung mapapansin ninyo, sinasabi nila na pinakaligtas, isa sa pinakaligtas, etong Davao City. Pero kita nyo, 2 rape kada linggo. Saan kayo nagkatala? Yan ba yung ligtas, mga kababayan? Di ba dapat yung mga tao dyan, kung talagang magaling yung pamumuno ng mga Duterte, di ba dapat takot yung mga tao dyan na gumawa ng krimen? Dahil alam naman po natin kung ano yung ginawa ng mga Duterte para maalis. Di umano, ayon sa kanila, yung droga dito sa ating bansa na hindi naman nagtagumpay, mga kababayan. Di ba dapat, may kasabihan nga tayo, na bago mo linisin or pangarapin na linisin yung buong bansa, di ba dapat linisin mo muna yung lungsod na pinanggalingan mo? Pero bakit ganito? Yung mga nakikita nating balita na kung saan sinasabi nila na wala ng kriminalidad pero lagana pa pala yung kriminalidad, mga kababayan. Pero anyway, kayo ano po ang komento ninyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po, mga kababayan, kung ano po ang masasabi nyo. Hingil po dito sa mga balita na tinalakay po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam, mga kababayan, kayo po ano po ang opinion ninyo? Hingil po dito sa mga topic na hinimay po natin. Naniniwala ba kayo, mga kababayan, na dapat kung may bayag, kung may betlog, mga kababayan, etong si Pastor Apollo C. Quiboloy, pakinggan niya yung hamon ni PBBM sa kanya, mga kababayan? At naniniwala ba kayo na talagang kung malinis etong Davao, mga kababayan, at kung maayos ang pamumuno ng mga Duterte, di dapat wala ng kriminalidad? So comment below na lamang po, mga kababayan, kung ano po ang masasabi nyo. Hingil po sa mga topic na tinalakay po natin.